Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga ka-360, kamusta ang mga pinalangga nakon mga kaabyan, mga utod, ang akon nga mga sumulunod sa sining programa naton diri sa AWR 360 Bacolod. Dali aton pag-aistoryahan, yari na makita karon sa pagpalayag sa sining hapon sa pagtalakay sa mga importante nga pamalita magdulong sa aton sang ibalo nanungod sa dakong gugma sang Dios sa imo kag sa akon, kung paano niya gin proteksyonan, kung paano niya gin hatagan sang pagpakamaayo kag subuman pagpakamalaot sa sadto mga katawan nga hindi nangin matinumanon sa iyang instruction. Diri kita makuturan ang atong pagtuon karon. Yara kita sa Patriarchs and Prophets chapter 36 nga ginatigulan siya in the wilderness. Kataho makuturan sa pagtulunan naton sa sining hapon nga magadulong sa aton sa pagkilala naman sa paghibalo naman kung ano kadako sang kaayo sang Dios sa iya mga katawan. So welcome ang tagsa-tagsa sa aton nga programa karon. Aton mga abyandera, mga kuturan naton nga nagatutok sa pagsunod sa aton nga mga programa diri pinagi diri sa aton nga Facebook Live, diri sa AWR 360 Bacolod, diri sa aton studio diri sa Negros Occidental Conference Convention Evangelistic Center. Diri kita upod naton diri si Ka360 Brian Lacson. Isa ka dako pagpasalamat nga ang Dios nagatag sa aton sa gihapon sa aton sa higayon nga makapalayag kita sining aton nga programa. Unta wala lang sang intervention nga matabo nga kaaway walay higayon sa pag-utod sa aton nga programa sa sining hapon mga Ka360. Gani ginagdagi ka mo sa inyo abyan. Salamat sa gihapon man pinaagi sa aton nga pagdumala sining aton nga mga kadalaguan o kung ang aton nga mga lideres sining Negros Occidental Conference pinagi sa aton nga presidente Pastor Japoni Galanza, ang aton nga Executive Secretary Pastor Brendo Carros, ang aton nga Treasurer Pastor Ebenezer Lorieso. Siyempre, upod naton ang mga directors naton diri sa Negros Occidental Conference. Pinaagi naman sa pagdumala sining aton nga AWR 360 Bacolod sa aton nga tatay-tatay diri, tatay nga manghod. Tatay-tatay sa AWR 360 Bacolod, Pastor Joy Cantila. Isa ka dako papasalamat kay yari nanging kaupod naton si Ka360 Brian. Wala di aton nga mga intern, ang aton nga mga apprentice wala. Si Ka360 Brian naman aton manugsabat sini. So mga kuturan, welcome ka mo sa ating programa. Gani mga kuturan, kindly prepare sa mga utod ato dara nga may dakong kabalaka sa pagtuon sang Patriarchs and Prophets man. Mga kuturan ni try to imagine bala. Patriarchs and Prophets ang ato pagatun-an karon. Patriarchs and Prophets, ang Patriarchs and Prophets may ara sa 73 ka mga chapter. Karon yari kita sa kapilar gani 36 ka chapter. So meaning yari kita mangkuturan sa tuka-tuka sa Patriarchs and Prophets sa pagtuon naton. Dugay-dugay makuturan matapos na ang libro. Kung matun-an ta ni ang jugos nga libro sa Patriarchs and Prophets matapos na kita halin sa Genesis to Deuteronomy ang pagtuon naton mga kuturan. Praise God, makatuon kita sa mga importanteng mga pulong nanungod sa pamalita, nanungod sa mga nagyan sa aton mga ancestors sa unang panahon, kung paano sila gid pakamaayo kag paano man sila gin rebuke sa Ginoo pinaagi sa ilang nga mga pagkamali na pason, pinaagi sa ilang rebellious action nga hinahimo mga kuturan mga 360. So diri kita mga kuturan. Ang ayon ni Brother Ray sa inyo, kindly like, share, okay? Kung wala pa ka muna ka-follow, i-follow natin ining aton nga Facebook account diri, ang aton nga AWR 360 Bacolod. I-follow natin whenever nga may ara nga mga programa kita diri,
update ka mo sa pinaagi sa notification nga may live program diri sa AWR 360 Bacolod. Sa ako mga abyan dira, mga kabyanan na kunda, mga friend, mga lovable friend na kundira sa Balay Silangan. Balay Silangan. Kamusta ang ako mga pinalangga dira? So, nahidlaw na si Brother Ray sa inyo. So, welcome ang kuturan. Salamat man sa ginatag sa ato sa Ginoo sa pagpakumayo. Tungod last Friday, Saturday, and Sunday, may ara ang ginhiwat ang Metro Bacolod 6. Pinaagi sa pagdumala sa ato pinalangga nga District Pastor Dolrit Silvena nga nakahiwat sang joined activity ang aton nga mga elders, ang aton nga some part of the deacons nag-attend, ang aton nga mga women's kag ang mga youth may joint retreat nga giniwat dito sa Central Philippine Adventist College. Wow, kanami isa experience mga kuturan. We have learned a lot. COP 10% or more. Experience with us. Amo na yung aton nga topic ito mga kuturan. So experience with us. Salamat kay pati ang mga kabataan mangin kaupod na naton to experience na kung gugmas ang Diyos mga kuturan. So di kita mga kuturan pinaagi sa aton nga pagtuon gani ginaagdata ka mo sa kadali pause for a while mag-aampo kita. Kami nagapala pasalamat sa imo dakong gugma labing balaan kailan do namon nga Dios. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong pagidait. Salamat sa imong kaluoy nga ginatag sa amon in spite sining mainit nga panahon. Apang nanginyara ikaw nangin maniluyon sa amon nagatag sang imong proteksyon kag nagatag sa amon sang amon mga kinahanglan napalayo sa amon sa mga talagbahan kag mabalatian. O Dios, kami karon nagatugyan sining kabuhi nga amon angkon, makasasala kami nga nagakinahanglan sa imong bulig, nagakinahanglan sa imong kaluoy, nagakinahanglan sa imong pagpatawad sining mga kasalanan nga nahimo namon sa imo. Buti o Diyos, ng malahing espiritu puyo sa akong tagipusoon pagkuna-una. Agod ini mga pagtulunan naman sa singyapon, magdulong ini sa amon sa kaalam, ibalo nanungod sa pagkatunan namon. Kami nagahingyo, mabaton ini mong imong kaluoy, ginampo namon ini sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa malahing espiritu. Amen. O mga kuturan, mga ka-360. Yari kita, ang chapter nga pagkatunan naton, Patriarchs and Prophets, page 406. Page 406. Ginatuguluhan siya, In the Wilderness. Amo na pagtunan ato makuturan. Pulong sa aton makuturan ang balaan nga kasulatan. Deuteronomy chapter 2 verse 14 and 15. Niya nagapayag sa aton makuturan. Siling sa Deuteronomy. Siling niya. The space, says Moses, in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Zered was 38 years, until all the generations of the men of war were wasted out from among the host, as the Lord sware unto them. For indeed the hand of the Lord was against them to destroy them from among the host, until they were consumed. Until they were consumed. Kita mong kuturan sa sulod sang pila ka tuig? Hindi nga 38 years. Mga kuturan, 38 years nga pagpalakaton nila. Halin sa pagwa nila dito sa duta sang Egypto until dito sa brook of Zered. Mga kuturan, di naton makitan nga ining mga katawan nagpanlakaton nagpanglugayaw sa dito sa wilderness o kung dito sa kanayakan. Sa sining mga tinion, sa sining mga tinuig mga ka-360, nagapayag sa aton nga mga katawan, masamigig ginapahanumdom sila na nungod sang sulit-sulit nga pagpanumdom sa ila sang Dios sa ila nga mga ginahimo nga pagsupak sa kabubuton sa Dios. Ang ila nga paglapas, ang ila nga pag-reveal dito sa duta sang Kadesh nga sa diin sila nagsikway sa Dios
kag ang Dios sa sina nga tinion nagsikway man sa ila. Apang dili nato makita, apang di pa matuod nga ang pagkamatinumanon sa iya nga mga palatukuran, amo ang sa gihapon ang nagbaton sa ila, nagbaton sa ila, na hindi bala kung naton lang tawon sa nagligad naton nga pagtulunan gitun-anan naton nga ang Dios nagsikway na si sining katawan, apang di naton makitaan makuturan kung ano ang kinaiya o anong ginimo ni Moses, ginpakiluoyan niya ang Dios sining mga katawan nga, ining mga katawan ginpakiluoyan niya tungod sang saad sang Dios niya, tungod sang saad sang Dios sa iya mga katawhan, pinaagi sa rite of circumcision. Okay? O diri nato matulpang dama kuturan nga ini mga katawhan tungod sa saad ginambalan sila sa Dios nga kinahanglan ini mga katawhan magpa-circumcise, nagpatuli, kay para nga ma-identify sang Dios by flesh ang iyang mga katawhan, kaysa sa dito sila sa duta sang kahayulipnan, dito sila sa Ehipto mga kuturan, hindi makitaan sa ila, o hindi na sila ma-identify sang Diyos kung baga pa, kaya ang ilang mga kinaiya, ang ilang nga pamatasan, ang ilang nga mga actions, hindi na ayon sa kabubuton sang Diyos. Gani mga kuturan, dili nato makitaan nga ang ordinansya sang Passover, dumdaw mo ang Passover, kung ano Passover, ato wala sa tinion nga sa katapusan nga gabi, santang dito sila sa duta sa Ehipto, ang Diyos nagatag sa instruction sa ilang nga ang tagsa-tagsa kapanimalay kinahanglan butangan sang dugo, pintahan sang dugo ang ilang nga dorpos, kag ang hider sang ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga ganaan, pagod to nga ang gitawag na ang anghel sa kamatayon hindi magsulod sa sining panimalay nga mayara nga mga pinta sang dugo ang ila dorpos kag gider sa ila nga puluyan. Kag ini nga mga hilikoton every year ginadumdum sa mga katawan ini nga palatukuran sang Dios, may ara sila nga ginatawag na Passover feast. May mga kapistahan sila ginimo sa pagpanumdum kung paano sila ginproteksyonan sang Diyos. Hindi nato makita makuturan nga ang Diyos nagatag sa ila sang proteksyon. Apang ini ang mga nagapadayon nga mga bulaton dito sa tabernakulo nagapahayag man nga ang Diyos hindi lamang nagpamulong sa iyang mga katawhan, kundi kag ang Diyos nag-atag, wala nagtalikod sa iya mga katawan dito sa tabernakulo, nagpahayag nga pinaagi sa offer nila sang sacrifice, pinatambok, pinili, pinatambok. Kuturan Rico Domina kuha ko nga leksyon sa nagligad sa amon seminar, ang offering hindi naman si OP naman ni Katris si Brian, ang aton nga tithes is our obligation to return it to the Lord. Obligation. Yet, kundi natin makita naman, ini naman ang aton nga offering, ang aton nga offering, ginilimbawa ko di siya sa offering nga ginambal di sa aton diri. Ang offering, gindala sa manugalad, ang pinili nga mga sapat, matinlo nga sapat, meaning mga kuturan, matinlo ayon sa libro sang Genesis chapter 7 verse 1 and 2, nagpayag sang matinlo kag di matinlo. Siling sang Dios kay Moses, siling niya kay Noah, niya ipasulod mo sa arka ang mga matinlo nga mga sapat, 7 ka pares, kag ang mga mahigko nga sapat, 1 ka pares. So dili nato makitaan Leviticus 11 nagpahayag in specify kung anong mahigko kang matinlo kang mahigko, kag
Deuteronomy man nagapayag man na matinlo kag mahigko ang libro sang Isaiah nagapamulong man nga sa uli nga adlaw ang nagakaon sa unod sang mahigko o baboy o kon ilaga pagaitagbong sila sa linaw nga kalayo. Di may tinlo, may mahigko ginabal mga kuturan. Ang ginadala ang mamatinlo ng mga sapat kag hindi pwede dalon nimo to ang sapat nga balatianon o kon ari-ari siya wala sa tubo o kon may kapansanan siya kilanan ihatagid ang matinlo nga sapat ginambal diri. Matinlo ang masapat kag gina-offer ini sa tubang sang Ginoo. Kag diri na ako matun-an makuturan. Actually, matun-an ta pa rin siya sa iban pa nga mga chapter sa libro sang diri sa forward aton Isaiah chapter 56 Eli and his sons matun-an ta na siya mga 360 nga nagipayag diri may mga matinlo kag mga mahigko. May ang matinlo nga sapat ang gina-offer dito sa laran ginapartida ini sa tatlo ka parte. Ang isa ka parte ang mga tanan nga pinatambok ginahatag dito sa laran para sa Ginoo. Ang mga masapat naman nga ang parte sa sapat naman nga specified portion makadto dito sa mga priest. Kag ang iban nga portion nga wala mas specify nga mga portion ibalik dito sa offerer. Kita ako makuturan samtang nagabasa ako sini. So nagapayag sa aton nga kaangay gali isang halad. Kaangay gid isang halad nga ginambal diri nga sabta nagatuon. So diri nato makita makuturan nga ini mga katawan nangin ginatagan sila sang pamaagi dito sa tabernakulo sa pagalan. Kag ang Dios nagpakamayo sa hinimuan sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kamot. Si Moses nagsiling Indrihe sa istorya sa wandering, He knoweth thy walking through his great wilderness. These 40 years the Lord thy God hath been with thee. Thou hast lacked nothing. And the Levites hymn recorded by Nehemiah vividly pictures God's care for Israel during these years of rejection and banishment. Dili nato kita makuturan nga sa sulod sang 40 ka mga tuig kabalo kita samtang nga panlakaton didto sila sa kanayakan wala mi isa sa ila nakulangan. Wala sa isa sa ila nakulangan. Wala sa isa sa ila nga nawad-an. Tanan sila giproteksyonan. Sila gipagadiyo. Thou in thy manifold mercies forsookest them not in the wilderness. The pillar of the clouds departed not from them by day to lead them in the way, neither the pillar of fire by night to show them light and the way therein they should go. So makita natin pagpakamayo sa Diyos. Ano pagpakamayo? Ang Diyos wala gid nagtalikod sa ila kay ang ginhatag sa ila sang pagpakamayo sobra-sobra gid kay nga aman. Kay dito sa wilderness makitaan ang pagpakamayo sa Diyos kay wala gid ni sa kation nagpalayo o kung nagtaliwan ang mga panganod nga nagaproteksyon sila sa adlaw. Aton gani makuturan no? Sa aton lang diha. Yung isa do may pulo panganod pangagamay sa babaw. Pero ang kumot siyang tao, perti kainit. No? Di sa bakulod, wala ta klase. Halik kagapon tuntub sa mga adlaw. Kaya nga kahit gindeklarar gat 42 degree centigrade ang aton kainiton. No? Kainiton. So, siguro kung sa una nga panagon, tadadaan nato makuturan dito sa kanakan bala. Ano bala dito ang disyerto? Ano bala kainit ang disyerto? Mainit, di ba? Way makukakanto pa sa disyerto, kay way pa makukagi kakanto sa sina mga lugar. Kung baka mayoon, tani makakanto mo tanda, baka ma-experience sa among gini kainit. No? Pero drip na sa ato, makuturan, reklamo na ta, gakumod na ta. But none, a single day, not a single time, nga
ang pillar of cloud nagpalayo sa mga katawan sang Israel during their time sa pag dito sila sa kanayakan. Ang Diyos nagatag sa ila sa protection. At the same time, makita naman naton ang kapawa sa kagabihon, ang kalayo sa kagabihon nga magatag sa ila sang kasanag, kundiin man sila magakadto, wala man nagtaliwan. Abi mamang kuturan sa nakita ko may mga documentaries yun na lantaw nga during night time dito sa wilderness, makita naton ang mga wolves, ang mga sapat, ang mga manog, ang mga bangis, ang mga manog, pagagluwa na sa ilang mga kuiba, sa ilang panaguan, kaya panago sila sa adlaw tungod sa initon, pero pagkagabi nagagisa kag naga pangita sila sa ila tulokbon. Kag dili nato makita makuturan ang disyerto baya. Ipamangkot ko ako mga friend. Ano man ang experience nila kay nakakadto ni iban sa Saudi, nakakadto sa Iraq, nakaubra dito. Ano man experience nila? Gambal nya Brad, kun adlaw ya grabe gidyang kainit. Amon ang sila ang aton nga mga abyan nga mga Arabo, ang atong mga abyan nga taga dito sa Israel, nagapangunop na sila kay tungod sa kainiton, no? Tungod sa kainiton, proteksyon na sa ilang panit. Pero pagkagabi naman, pirti naman katugnaw. Udundumang ko na nabiskan rin sa sipak pala dire sa di lang tamasaka dito sa baba sa sipak nagligad pirti init sa adlaw, gabiti init sa adlaw, kainit gimnan mo. Pero pagkagabi pirti naman katugnaw, siling gani ni Pastor Dorets, mga utod pasinsyagig kay hindi ka mamahatagan isa-isa ka electric pan kay kulang aton sa laksakan. Pero doon turigin pandar ko ng aircon. Di matamat ginatuod man makuturan pag-andar sa aircon. Pagkaaga asa mag-aga, way patay pang murumbot sa mga kauturan. Hindi nila kayo tungod sa protection. Diyan rin natin makita makuturan ang protection nga tag sa Diyos. Kag di same time, makita naton wala sa isa katinion for 39 years or 40 years. Pilalang adlaw nga wala sigin ulanan sang mana. Pilalang adlaw pagalin nila dito sa duta sang Egypto, 3 ka adlaw pagando nila sa duta dito sa may Subao kon dito sa kilid sang Baybay sa Red Sea dito sa Pahahirot. After pagtabok nila 3 days wala sila tubig, nagreklamo sila. After few days nagreklamo sila, wala sila pagkaon, ginatagan sa Ginoo sang mana. After that, for 40 years na, almost 40 years, wala gid ni isa ka bes nga naguntat ulan sang mana. Makuturan, grabe makita naton ang sustenance nga ginatag sa ila sang Dios dito sa wilderness. Kaya isa pagid, mga wonder pagid mga kuturan, mga kabyanan. Ini mga katawan samtang nagalakat dito sila dito sa wilderness, siling sa balaan ng sulatan. Siling sa Nehemiah chapter 9 verse 19 to 21. Ang ila mga panapton nila wala nagdaan. Kang ang ila mga tiil and their feet will not cloth to. Sa una pang maragon, hindi pa ito uso ka 360 Brian ang sandalyas ya. Wala pa ito uso sandalyas. Tiniil pa ito. Madundumang ko pa rin sa una mo sa uma. Akon mga kasing ka tiniil. Siyempre matiniil man ko. Kaya tiniil sila mo. Pag tiniil ko, first day pa lang na ako niya nagtiniil ko, bumitpir. Di bang kasakit nga, gamay lang nga baton. O sakit bang kataba maglakat? Pero sang sige-sige na magbinulan na nga nagalakat ka nga wala sa pinimotiil, okay naman na. Amon gani sa balay, wala ko yung suksok sinilas. Magwa ko sa amon og sarang wag sinilas. Sinilas na ko na umisa kay regkuan ko wala kay simpre mga sapat nga ako nagay. Pero sila nga kwan, makita naton ang protection sa Diyos siya. Dito natin makita makuturan nga ang protection sa Diyos nangin maayogit. Nangin maayogit. So mga kuturan,
Balik kita matapos ang aton nga pagpahanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga kotoran, pinagi sa atong pagtuon sa sining hapon. Sige hapon, diri kita chapter 36 in the wilderness ang patriarchs sa prophets ang atong pagatunan karon. Yari kita karon sa page 406 sa pagtuon nato, page 406 sa patriarchs sa prophets atong gipagtuon karon mga ka 360. Yani ginagdata kamo sa gihapon aton pagatunan nga nagapayag sa aton. Dito sa wilderness mga koturan, sili sa aton pagtuon was not only ordained as judgment upon the rebels and murmurers, but it was to serve as a discipline for the rising generation, preparatory to their entrance into the promised land. Ano gali ka mo na? Isa ini gali ka pamaagi ang wilderness na nga pagpadlakaton nila, ginimo ini siya hindi lamang judgment para sa mga rebellious nga mga katawan ato mga kumuran. Ay, kadelikado gali ba? Kadelikado gali ato naga-rebel against sa pagdumala atong mga kumuran, marareklamador, apang inisya nagaserbiman subong pagdisiplina sa mga nagatdalagko, nagatubo, nga nagadmuad nga mga henerasyon para maaman sila tanan sa pagsulod dito sa dutang saad. Muy mga koturan, dini nga pagtulunan nagapayag sa aton sa tamtang dito sila sa duta, dito sila sa wilderness, ginaaman ang ilang tigipusoon, ginahasa ang ilang tigipusoon. Apa mga koturan, ang promised land man kaangay man subong sa aton nga panagon, we are looking forward towards that heavenly Canaan. Amo man ang aton nga ginatun-an aton ginahandom naton. Hindi dito pwede ang mga rebellious nga tawo ha. Tandaan nato na, hindi man to pwede ang mga murmurers atong mga kumuran, mga palakumod, hindi pwede to, no? Gani mga kuturan, hindi to pwede ang mga malauton dito. Sila nga, kag nagapayag man sa ato mga kuturan, nga kinahanglan dito, nga kinahanglan ang tanan nga mga tao magaangkon siya sang kabuhi, nga mapainubuson, nga mapamatutan, nga maipaybalo sa ilang tagipusoon, nga bisan ano ang matabo, sila magmatinumanon sa kasuguan sang Diyos. Kasuguan sang Diyos, mga instruction sang Diyos. Or no, and he suffered thee to hunger and feed thee with manna. Wala man sila gipabayan, gin-feed sila, ginpakaon sila sang manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man that not live by bread alone, by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Today sa Deuteronomy chapter 8 verse 5 and 2 kag 3 nagapayag sa aton makuturan. So, gapanomdom sa aton nga hindi ilang gali pagkaon, physical nga pagkaon ang kinahanglan naton. Kinahanglan man naton magkaon kita sang pulong sang Dios nga agud to kita magakabuhi makuturan. Amo gani yari di karon si Christy Ray nga in spite sang aton nga mga katundanan, mga likuton man naton, hintagaan tagid importansya ini pagtuon naton sa sining nga hapon. Ay nga man, kay tungod kinahanglan naton nga hindi lang ta pinaagi sa physical food nga mabaton, nga makaon,
kag kinahanglan magtuon kita nga magtuon pinaagi sa mga pulong sa Dios agud to nga ining kaalam nga aton angkon mangin galamiton naton ini nga magmauswagon ang aton nga pagtuo dira sa aton Ginoo. Kaya ang pagtuo nga wala sa buhat patay mga kuturan, no? Patay kay masapwan naton dito sa disyerto, no? Ining lugar nga makita naton nga walay kahusayan, no? Walay kahusayan, hungkag. Kag samtang sila nagpanakaton dito, ang Dios nagatag sila sa instruction. He keep him as the apple of his eyes. Ginimo sa Dios, ginatagaan sa instruction, kag ginimo sila sa Dios subong iya nga apple, mga misnik apple, ano gani pananaw? Ang mata nakapokus dito sa iya mga katawan, kag nagiya sa ila sa sini, nagiya sa sila si ila. In all their reflection, he was afflicted. Ang ila nga kabudlayan, ang aton nga Dios na budlayan man. Ang mga angels of his presence saved them. Ang mga angeles amo nagluwas sa ila. In his love and his pity, he redeemed them, and he bare them, and carried them all the days of old. Deuteronomy chapter 32 verse 10, kag Isaiah chapter 63 verse 9. Nga nagpayag sa aton mga kuturan nga dito gali sa wilderness, wala sila pabayad sa Dios. Ginproteksyonan sa Dios, apang ginahanas ang tagsa-tagsa nila ka mga kinaiya, agud to nga ano sila maaman sa isa kadako ka buluhaton nga ginaman sila sa Dios. Apang nila, yet the only records of their wilderness life are instances of rebellion against God. Ang record na makita ano gani? Pagsupak. Wala sila sa ibang nga record nga makita dito. Pagsupak. Ang isa ka dako nga revolt nga natabo, mga kuturan nga nagresulta ini isang kamatayon sang 14,000 ka mga Israelites o kon mga sa Israel, and they were isolated cases that showed the same spirit of contempt for the divine authority. Dato 14,000, hindi ni siya perme. Ginatawag ni sinimdas ang mga kaso bala. Kung may mga kaso gani nga nagabot sa local naton nga mga local nato sa mga cities, municipalities, rason na pero hindi ni siya nga amo gini ang sitwasyon, kundi isolated cases lang. So, makita nato mga kutura natabo dito sa during the time of Korah, sa gintunan naton last time, kung dunduman ninyo, about the revolt of Korah, nga nagresulta ini sa destruction sa mga 14,000 ka mga katawan dito sa Israel sa sininga panahon. Makita naman nato sa sininga okasyon, mga kata. Ini pahayag mo di sa ato, no? On one occasion, the son of Ismaelites, a woman and an Egyptian, one of the mixed multitude that had come up with Israel from Egypt, left his own part of the camp, and entering that of the Israelites, claimed the right to pitch his tent there. The divine law forbade him to do, the descendants of an Egyptians being excluded from the congregation until the third generation. A dispute arose between him and an Israelite, and the matter being referred to the judge was decided against the offender. So, kita natin, yung tandaan ito makutura na, may instruction dito. Ang bata sila sa Israelites woman, kag ang Egyptian, meaning hindi na siya pure nga Israelites. Okay? Ano siya? Ang instruction kinahanglan hindi ni sila magpuyo dito ya sa lapit gid, may ara sila specific portion, meaning tandaan nato na may ara na siya ring, may ring. Ang una gid ang aton sa sentro among aton nga tabernacle, the second dili na palibot ang mga Levites, dason masunod na ang mga iban nga tribes, kag ay kakatapusan didto nga ring didto ang mga indiya pure nga Israelites. So ining bata sa Israelites woman kag Egyptian, buot siya nga mag-claim nga didto man siya mag-tent didto gid sa tunga, kag apang nalipat siya nga may ara nga order o kung may ara nga instruction nga ining mga descendants sang Egypt
Egyptian, gin-exclude ni sila until the third generation. So, naglabot ini sa kasuhay, kung nagkasuhay pa sa reklamuhay, naglabot sa mga hukom, kag ang kaso nag-desider ini against the offender. Atong offender bla, ato ang bata sa Israelites, kag woman, kag Egyptian. So, ano yung natabo, mga kuturan? Ini, tungod naglapas siya, ano matabo? Yeah. He cursed the judge, gini mo ya, kag desisyonan siya nga, sang hukom nga exclude siya, ging-curse niya tong judge nga nagatag sa desisyon, and in heat passion blasphemed the name of God. Wow, hindi lang niya ging-curse ang judge, kundi ang ngalan sa Diyos kay pasipalaan niya. He was immediately brought before Moses, the command that given, that curses his father or his mother shall surely be put to death. Ang bisan sinong nga nagapasipala sa iya nga nanay kag sa iya nga tatay will be surely put to death. Sini sa Exodus chapter 21 verse 17. Kaya ba? Sining sang ika-5 kasugo niya, honor thy father and thy mother so that your days will be ano ka na? Kila ang imong adlaw muad mga kuturan. So kay diri nagpasipala siya. So ano natabo siya? He meet sa insakto o kung nakaangkon siya sang pagkamatayon pinagi sa pagbato. May kita natin naton magisiling sa pinagi naman diri sa page 407, paragraph 5, kinagisiling niya. This was followed by the announcement of the law to meet similar offenses. Thou shalt speak unto the children of Israel, saying, whosoever curseth his God shall bear his sin, and he that blasphemeth the name of the Lord shall be surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well the strangers, and as he that is born in the land where he blasphemeth the name of the Lord shall be put to death. So sa unang panahon, may mga instruction nanungod ang mga ginatawag ni mga kasuguan nga ginatag mga kuturan nga ang bisan sino nga magpulong sa sino makatawan sang Israel nga nagapamulong batok sa pagpasipa o sa pagpasipala sa ngalan sa Dios. Ano ko na? Ano siya? She will be put to death. Today sa Leviticus chapter 24 verse 15. Nga diri naton makita mga kuturan nga ang Dios kay balo magtulok o di buot sang Dios nga ang katawan niya magpasipala sa iya ngalan mga kauturan. Di makita naton mga ka-360 nga nagapayag sa aton masili nga diri sa page 408. Latawang ko na ni kaya mo man mga istorya Japon mo. Page 408 dadya, the mixed multitude that came up with the Israelites from Egypt were a source of continual temptation and trouble. They professed to have renounced idolatry to worship the true God, but their early education and training had molded their habits and character, and they were more or less corrupted with idolatry and with reverence for God. They were oftenest the ones to stir up strifes and were the first to complain, and they live even the camp with their idolatrous practices and their murmuring against God. So ini mga mixed multitude, tandaan ninyo, di ganin sila ang mixed multitude. Dito sila gimutang sa layo-layo na gid o kung dito sa outermost sang camp dito sa pinakagwa gid. Ato ang mga mixed multitude nga nagwa dito alin sa duta sang Ipto. Ato ang mixed multitude dito sila. Kag ini sila nagsaad sila, nag-renounce sila sang ilang abi nga pagsimba sa mga Diyos nila kag mga simba sila sa matuod nga Diyos. Apang ano gali? Ang ilang nga nibaluan, ang natun-an nila, ang ilang nga training dito sa duta sa Ipto. Nagdulong sa ilang amo na ning ilang mga habits, amo na ning ilang kinaiya sa sini mga katawan mga ka-360. Kag ini nga mga kinaiya nila
nagdulong ini sa ila sa pagkilala Japon sa paghimo o kon naghimo sila Japon sang ilang mga practices, mga pamaagi nila sa pagsimba sa ilang mga Diyos kag subuman hindi pagtahod sa matuod nga Dios. Ini siya hayag, no? Hayag nga pagpasipala, hayag nga pagsupak sang mga instruksyon sang katawan sang Dios sa sadtong mga naguluwa dito sa duta sang Ehipto. So makita naton ini sila, makita naton even dito sa Cab makita ang idolatrous practices kag ang mga pagkumod batok sa Dios. Kag nagapayag man sa aton nga dito sa kanayakan, nakita ba naton ang mga katawhan yara man Japon ang mga instant violations of Sabbath. Ano ning instant violations dito sa Sabbath? Tingnan. Under circumstances that render in its a case of peculiar guilt, the Lord's announcement that He would disinherit Israel had rose a spirit of rebellion. One of the people angry and being excluded from Canaan and determined to show his defiance of God's law. Venture upon openness transgression of the fourth commandments by going out to gather sticks upon the Sabbath during the sojourn in the wilderness. Ang kailangan, tanda na ito na. May ara iya tungod niya nga open niya nga pagpasipala sa Diyos. Kay ang Diyos nagatag sa instruction sila nga during Sabbath, hindi na sila magguwa sa ilang mga tent. Tira na lang sila. Nakuha na nila ang ilang mga rasyon, ang ilang mga pagkaang ang mana sa oras ang sang Biyernes kadlaw apa may arag diya sa lawayon. Ang ginimo nila ya ini mga ginatawag ni open transgression. Inabla nga kabalo ka na sa maturan pero himuo mo Japon for the sake sa ginatawag nga ikuano ta lang nga nagwa saya during Sabbath sa paggather sang stick. Sa paggather sa stick mga lipak kay iyo gamiton niya na subong iyang gatong sa iyang pagluto. Tandaan natin mga kuturan, sa dito sila sa wilderness, ang instruction, during the sojourn in the wilderness, the kindling of fire on the seventh day had been strictly prohibited. Strictly prohibited mga kuturan. So meaning, samtang nga panlakaton dito sila sang matapos sila ginatagan sang instruction sa Diyos. Ano galing instruction sa Diyos sila? Nga makuha nga daan sila sang porsyon kag ang dapat nila lutoon nila ang bibingkahon, ang lagaon ang bibingkahon. Prepara na nga daan. Wala na sila mahimo, wala na sila dapat himuon sa adlaw nga inupuway. Okay? Kaya ang adlaw inipuway ginahatag ina para na sa pagkonsentrar nila sa pagpangamuyo sa ilang Diyos, sa pagkilala nila sang matuod nga Diyos. Apang di naton magkita no. Sinidiri, during the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. Sugpo, tandaan naton. Yeah. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climates would often render fires a necessity. Sa dito sa wilderness, nga nagsilindiri, is because sa dito sa Canaan, tandaan naton, sang matabok na sila dito sa duta sa suba sang Jordan, ginwithdraw na sa Diyos ang mana, ginwithdraw na sa Diyos ang advance niya gamay sa dito sa ato pagtunan. Ginwithdraw sa Diyos ang mana, wala naman ang nagaulan, wala naman pillar of fire sa kagabihon, wala naman sang clouds nga nagaprotect sa ila. So gani sila ang prohibition nga sini nga ang restriction sa pag sindi o kon sa pag
himo sang kalayo sa adlaw inang puway gin-prohibit at the wilderness, but not to extend to the land of Canaan, where kay ang severity of the climate, nga siningnan ako gina, kon magab-i matugnaw katama. So kinahanglan gid magsindi sila, kag ang mga bangis nga sapat yara sa mga latagod, sa mga dalanon. So delikado katama, butang sila, kinahanglan may protection sila. Kag ang pagsindi sang fire nga would open renders fires necessity. Apang in the wilderness, dito sa wilderness, fire was not needed for warmth. Ang kalayo hindi kinahanglan nila para nga mabatyagan sila sang kainit. Ang buluhaton sa sining tao, the act of this man was a willful and deliberate violation of the fourth commandment. Dabaw mga kuturan. Sa dito sila sa wilderness, daan sila. Kay ato mga katawan, ato mga salawayon, nagagwa sa pagtipon sa ngila nga mga gatong, willful violation to. That is a deliberate violation sa kasuguan. A deliberate violation sa kasuguan sa fourth commandment. Kaya hindi na nila dito kinahanglan ang kalayo during dito sila sa wilderness. Kaya may kalayo man protection sila. Pero ano silang salaan niya? Asin. Ang salaya, not of thoughtlessness, of ignorance, but of presumption. Ining sala, sining nga tawo, ano ka na? Nga, wala sa kabalo mo. Or nalipat lang siya. Pero hindi ining sala niya, willful action niya, willful deliberate violation. Pero dito sa wilderness, dito na sila sa pagsulod na nila sa duta sang Saad sa Kanaan. Hindi na niya makaisa naton, hindi na niya sala mga kuturan, kay it is a necessity for them. Siling sa malaan sulatan siling sa aton niya pagtuon mga kuturan diri sa Patriarchs and Prophets chapter 36. He was taken the act of wrath before Moses. It had already been declared that Sabbath keeping should be punished with death. Ang violation tandaan naton, should be punished with death. But it had not yet been revealed how the penalty was to be inflicted. The case was brought by Moses before the Lord, and the direction was given. The man shall be surely be put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. Ano gali? Ini nga tao nga nag-deliberate, nga nagsupak sa kabubuton sa Diyos, ginrefer ni Moses dito sa Diyos, kag ang Diyos naghatag sa instruction kay Moses. Nga ining tao pagapatyon ang tanan nga kongregasyon magkuha sa bato, kag patyon ini nga tao dito sa gwa sang ilahakam. Yan nato mga katuran. The sin of blasphemy and willful Sabbath breaking received the same punishment, being equally an expression of contempt for authority of God. Mga katuran, amo manigili sa ulim adlaw ato ang mga nagalabag sa adlaw nginagpuway, magabaton man sa amo man nga punishment sa uling adlaw. Kay ano ni siya? Being equally an expression of contempt for the authority of God. Kagina may namit ko gina. Nga sang mga pamatanon pa, mga bablo man ko sa akon. Sili nga, brother, mga 22 years na po wala nagasimba. Nga ano natabo nga wala ka nagasimba utod. Nya kay ari ko sa politiko mo. Uy utod. Ang politiko lang na, pero ang atong Ginoo nagalantaw nya last term ko naman lang ni grabe last term ko naman lang ni. Last term 2 years na ni, kung 2 years lang ila term subong, meaning after next year pa siya.
No? Next year, pasak. 2 years pa na. Last term naman ako. No? Sige ko mong utod, talopangda, nga ang Ginoo, nag-imbitar sa imo. No? Ang iya nga bana, nga hindi Adventista sa una, Adventista naman subong, tutong simba, ang iya mga kabataan, siya na lang. Naman ko utod, hindi pag-ibaylo ang karangyaan sang duta sang sa Diyos. Mo na to talopangda mga kulturana. Sa aton nga adlaw, sa aton subong, in our day, there are many who reject creation Sabbath as a Jewish instructions and urge that if it is to be kept, the penalty of death must be inflicted for its violation. But we see that blasphemy received the same punishment as did Sabbath keeping. Shall we therefore conclude that the third commandment also is to be set aside as applicable only to Jews? Yet the argument draws from the death penalty and applies to the third, the fifth, and indeed to nearly the 10 precepts equally with the fourth. Kabang mga katawan, gapayag sa aton. So madamo sa mga katawan ni karon nga panag-on nga naga-reject sa Sabat. Apang talandaan ta mga kuturan, kaangay sa tong sa unang panag-on sa tong Jewish institution nga ang Diyos nagata instruction nga kaangay lang nag-inflict ka, nag-angkon ka o kung nagdulong ka sa imong kagalingon sa pagpasipala sa Diyos. So kung nagpapasipala ka sa Diyos, nag-break ka sa Sabat, kaangay lang nga nag-break ka sa whole the 10 precepts of the Bible, ang 10 Decalogue, ang 10 commandments gin-decline mo kuturan. Gani, hindi nga katapusan, sini nga, though God may not punish the transgression of His law with temporal punishment, Jesus' word declare that the wages of sin is death, and the final execution of the judgment, it will be found that death is the portion of those who violate His sacred precept. Makuturan, amumanggali ang madangtan sining mga katauhan nga nagmasinupakon sa mga precept o kon sa mga palatukuran sang Dios nga ginatag. Gani mo kuturan, talupang donaton nga ang Dios naghatag sa aton sang pagpanumdum. Talupang donaton ko do ano kadako sa gugma ginatag sa aton mga kuturan. Gani mo kuturan, tandaan naton nga ang Dios maghatag sang balos sa sadtong mga matinumanon, kag maghatag man sang balos sa sadtong mga malauton. Kaangay sa tong natabo dito sa Cadiz, sa Cadiz makuturan nga makatawan sang Dios gin silutan. Okay? Naangko nila ang kalaglagan. Sa uli nga plagon makutura, amo man na ang pagkamasinapakon magdulong ini sa kapahamakan. Gani makuturan makabiyanan aton pinagdata kamo sa pagampo. Salamat sa pagbibahin sa atong programa sa siningapon. Salamat kita sa Dios. Salamat labing balaan kay galando namon yung Dios sa sininggugma nga ginatag nimo sa amon. Salamat sa imong kaluoy. Nagahingyo kami o Diyos nga ikaw sa gihapon magbendisyon sa amon. Unta ining among pagtulunan magdulong sa amon sa pagtalupangon. Yakit kami magmatinumanon, kami magmakugihon, kami magmapidanoyonon, kag manginong productive kami nga imong katawan. Magtulupangod kung ano kadako sang gugma ginatag nimo sa amon. Kami o Diyos nagahingyo nga ang imong kaluoy magbubo nimo sa amon nga magbag-o ini sa among mga outlook sa among kabuhi sa pagtalupangod sa imong dakong gugma ginatag sa amon. Ini tarang giningyo na mong bato na imong kaluoy gidampo namon ini pinaagi sa imong hugtong anak sa Jesus sa among personal luwas.